Tapos inipit nila yung mga staff ni VP Sara Duterte sa Office of the Vice President, pinagbintangan, ba't hindi masagot, bakit kinausap ang COA, bla bla bla. Ang sinasabi lang naman po ng Chief of Staff ni VP Sara Duterte ay, sandali, nag-iimbestiga pa kayo. Huwag muna ninyong ibigay sa Kamara kasi hindi pa tapos ang investigasyon. Tanungin ko kayo, mali ho ba yun? Tama ho yun eh. Mantakin mo, pagkain, niluluto, hindi pa tapos lutuin, gusto mo na ngayon ibigay do sa food critic. Eh sana nga kung food critic ang pagbibigyan mo eh. Hindi, yung kalaban. Ang pagbibigyan mo nung niluto mo, ano siyempre sasabihin nun? Siyempre hindi maganda. Di ba ho? Tapos, una-una, hindi pa nga tapos lutuin eh, kinuha mo na. Oh, sinong gago? O di ba? Yung mga congressman, walang iba. Ngayon, naging fiasco 'yan. Lahat ng mainstream media binalita 'yan. Pero ngayong natapos na yung pagsisiyasat ng COA, mantakin mo, iilan lang ang nagbalita. Karamihan ng mainstream media mga ulul talaga. Karamihan ng mainstream media mga prostitute talaga. Karamihan ng mainstream media binayaran na talaga. Alam nyo kung bakit? I-google ninyo. Kasi bumagsak talaga ang income ng mainstream media. Kaya ngayon, ewan ko, siguro nagpapabayad na lang sila sa mga politiko. O di ba? Ngayon, pag nagpabayad ka na sa politiko, definitely kung ano lang kagustuhan ng politiko, yun lang ibabalita mo. Ganyan ang nangyayari ngayon. Mantakin mo yung mali, inire-report nila. Pero yung konklusyon ng COA, hindi na nila ni-report. O di ba mga gago lang? Hindi nyo masyadong nabalitaan to. Saan nyo lang nababalitaan to? Sa social media. Alam mo, buti nga talaga. Ako, special shout out sa mga naninindigang mainstream media tulad ng SMNI, UNTV, at yung Net25. Yan ho yung talagang nakikita kong hindi ho bumibigay. Ibig sabihin, hindi ho yan bumabaluktot sa kanilang prinsipyo. Nakakatuwa at meron pang mga natitirang ganyan. Sana manatili po kayong tuloy-tuloy para sa katotohanan at patas na pagbabalita. Hindi ko sinasabing kampihan ang mga Duterte. Hindi, patas laang na pagbabalita. Katulad nga ho nito, ipapakita ko sa inyo ito Eto, ayan ho yung COA report. Nakikita nyo naman yan. Ipapaliwanag po natin yan ng maiging-maigi para ho mas maintindihan natin. Ganito lang po kasimple yan. Yang sinasabi ng COA, ayan po ay parang report card. Okay? Kung papaano ginamit ng Office of the Vice President yung pera na ibinigay sa kanila. Okay? As an independent auditor o inspector, as independent body na nag-iimbestiga ng budget, ito ho ang nakita nila. One, after checking everything, we confirm that the OBP's financial records are accurate, complete, and follow international standard. Ulitin ko, after checking everything. Pag sinabi mo po bang everything, lahat? Kasi ang dahilan ng kamera dito sa nilabas ng COA, hindi kasama dyan ng confidential fund. Gago? O tanga lang kayo? Pag sinabi mo bang everything, lahat? O ano lang, konti? O hindi lahat? Ayan po, sinasabi, financial records are accurate, complete. Ito pa ang pinakamatindi. Follow international standards. Okay? Parang ganito yan. Parang sinasabi, kunwari, isang estudyante, okay? Siya po ay bibigyan ng grado ng teacher. O, di ba? Yung teacher.
bibigyan ng grado. Ano sinasabi ng teacher? No cheating, no shortcut, and they followed all the rules. Yun yung grado na ibinigay ng teacher dun sa estudyante. So, yun po ang binigay ng COA sa Office of the Vice President. Ibig sabihin, walang problema. Lahat ng ginawa, the student did everything by the book. Sinunod lahat ng tamang paraan. Kaya nga, meron pang tinatawag na unmodified opinion o unqualified opinion. Okay? Ano ibig sabihin nun? This means COA did a thorough unbiased audit. They followed strict rules and ethics and standards to make their findings are fair. Para mong sinasabi, as a teacher, chinek niya yung trabaho ng estudyante ng walang bias, no external influences, and we're confident they deserve a clean grade. Yun po ang ibig sabihin ng basis for unmodified opinion. Okay? Yan po ang basis kasi medyo malit, di ko mabasa. So sa madaling salita, imagine a school principal, sabi nga inspecting how a student o yung OBP, Office of the President, manage their allowance for the year. Unang-unang tinitingnan kung papaano pinlano at ginamit yung budget. Clear sila dyan. Check. Ibig sabihin, walang problema. What they actually spent on it. Ibig sabihin, ano ba talaga yung pinagamitan? Check. Wala rin problema. Pangatlo, whether the student kept proper receipt and records, financial statement. Alam sabi ng COA? Clear. Check. Okay. Pang-apat, if they followed the school rules, ito po yung international standard. Ano sabi ng COA? Check. Yan po ang ibig sabihin ng kasulatan na ito. Sabi nga dito sa dulo the student did a great job managing their money's responsibly and honestly. Responsibly and honestly. Everything check out and there's nothing suspicious. Yun po yung parang kung i-analogy natin sa student teacher. As a matter of fact, they get an A+ for financial management. In short, mga kapabayan, okay? COA gave the OBP a perfect score for being transparent and compliant with financial rules. Ibig sabihin po mga kababayan, walang problema. Sino po ba ang nakatanggap ng ganito? Alam nyo, nung mga nakaraang taon din, ganyan din po ang natanggap ng opisina ni Leni Robredo. Binalita ng mainstream media yan. Kasi alam naman natin, makaleni sila noon. Kaya lagi nilang binabalita yan. Naku, tignan mo na, pinakamataas na yan, hindi nyo naalala nyo yun, binabalita na media yun noon. Pinakamataas na standard na binigay ng COA ay sa opisina ni Vice President. Actually, hindi lang naman po Office of the Vice President ang nakatanggap ng unmodified opinion. Unmodified opinion na sinasabi nila. Hindi lamang po OBP nung nakaraan. Nagkataon lang, tuta sila nila Leni Robredo, kaya yun ang binabalita nila. Ngayon, same thing nang natanggap ng opisina ni VP Sara Duterte. Pero hindi binabalita yan ng mainstream media. Mantakin mo, ito mga kababayan, mantakin mo, pinagpiestahan ng mainstream media yang hearing na yan sa Congress, naging fiasco pa yan, may mga kinulong pa sila dahil kesyo hindi daw sumasagot ng tama, hanggang nagkagulo-gulo na, di ba? Hanggang lumabas na talaga yung si Jamela.
Si Jamela kasi yung babaeng naloko nung lalaki. Parang ganon si BP Sara Duterte. Sumabog na si BP Sara Duterte dahil nga sa tinatarantado ho nila ng Kamara etong mga issue patungkol ho sa budget ng OBP. Mantakin mo ha, ang laking kaguluhang na-create nun. Di ba? Ang laki ng kaguluhan. And yet, nung lumabas na, eto, konklusyon ng COA sa Office of the Vice President Budget. Alam mo, wala. Iilang mainstream media lang ang nagbalita nito. Gago! Kasi nga, bayaran eh. Di ba? Oh, eto ngayon, binabalita natin para may paliwanag natin. Kasi, alam mo, kahit yung mga pinklawang vlogger, yung mga talo ng vlogger ng pinklawan, yung mga boring na vlogger ng pinklawan, pinagpepiestahan ho nila ito. Tuwan-tuwa sila. Pero ngayon, eto, hindi nila binabalita. Kasi nga, meron silang self-interest. Maibalik yung mga pinklawan nilang mga idol. Diba? O, gusto nila maibalik yun. Wala eh. Eto na ho, nag-report na ho ang COA. Isipin nyo yan, mga kababayan. Nag-report na at sinasabi ng malinis. Ulitin ko mataas, parang pinakamataas na grado ang nakuha ng OBP. And yet, mantakin mo, wala silang sinasabi. Kayo. Banat Bay, paano na yung kay Mary Grace Piatos na yan? Alam nyo mga kababayan, yung kay Mary Grace Piatos na yan, kaya pinag-iinitan na Makatae Black yan. Yung kamatayang black na yan. Alam nyo ba't yung pinag-iinitan yan? Kasi ang gobyerno talaga gumagamit ng mga alias sa mga binabayaran nila para ho ma-pin down ang mga komunista at mga terorista. Sinong agent ang gagamit ng totoo niyang pangalan? Di pinatay siya ng mga NPA. Tama, mali. Naturalmente, gagamit po sila ng mga alias. Diba? Gagamit po sila ng alias para pag natanggap nila, kaya nga confidential yan eh. Alam mo kung bakit tinawag na confidential yan? Kasi hindi pwedeng malaman ng kahit sino man. Ang pera na ginagamit for spy, pera na siguro hindi ko na kailangan paliwanag to, tanga na lang hindi makaintindi nito. Yung mga nasa kamera, tsaka yung mga vlogger na tanga, na tanso. Kaya nga confidential funds eh. Secret fund yan. Hindi mo pa pwedeng explain, ginamit siya kasi may binayaran kaming si Juan de la Cruz. Binayaran namin para isuplong niya si ganito. Sinong gago ang papayag sa ganun? Kunwari ikaw, isusuplong mo yung mga NPA. Isusuplong mo yung mga kasamahan mo. Sinong papayag doon? At ipapalagay mo yung pangalan mo, tapos pipirma ka pa. Tanga ka ba? Kaya pansinin ninyo, sino ang maiinit dyan sa piatos-piatos din? Sino mahilig magdikdik dyan? Ngayon, lumabas na. Alam mo kung sino? Yung mga nagkaso ng impeachment. Alam nyo, etong mga kongresista nating hindi komunista, ginagamit nila yung mga kongresistang komunista para lang pabagsakin si BP Sara Duterte. Dahil nga makakalaban ng kanilang amo. At saka ang balita nga natin na kumakalat, bawat hearing malaki ang kinikita. Hindi ko alam, allegedly. No? Gayunpaman, hindi ho nila nakikita yung bigger picture. The bigger picture is si BP Sara Duterte. Rewind the history ni BP Sara Duterte as mayor of Davao. Siya talaga matagal ng galit na galit ho yan sa mga terorista, mga NPA, lalong-lalo na dito sa mga komunista sa Kamara. Galit na galit ho si BP Sara Duterte dyan. Talagang ginagamit niya ho ang mga resources ng gobyerno para i-pin down itong mga ulul na to. Bakit hindi? Mga kriminal to, mga putang inan to eh. Kriminal ho yung mga yan.
Yung mga terorista na yan, kriminal ho yan. Kaya nga ho tawag sa kanila. Hindi ko nga maintindihan. Tila pinababango ang pangalan nitong mga to. Terorista nga po ito eh. Considered in the international community that these are terrorist group. Kaya nga pinipin down yan ng nakaraang administrasyon at ngayon si Vice President Sara Duterte. Mahirap yung laban na yan. Dahil sabi nga nila, ito mga terorista na ito, mga traitor ho ito. Ito ho'y mga, alam mo yon, mabait, pagkakaharap ka, apir, mga ganon. Pero one day, papatayin ka nito mga to. Naintindihan ho natin, ganun ho sila. Kaya nga ho, mga ano yan, mga traitor ho yan, mga yan. And, para malabanan mo sila, kailangan mo ng mga spy, kailangan mo ng mga tao na nagtatago ang identity. Alam mo, yung mga hindi nakakaunawa dyan sa Mary Grace Piatos na yan, yan po yung walang alam sa intelligence. Kahit sinong itanong ninyong intelligence officer, hindi talaga pinapangalanan yung mga ganyan. Hanggang dala-dala na ho nila yan hanggang mamatay sila. As a matter of fact, yung iba nga dyan, pinapatay na yung pangalan eh. May ganun eh. Ano ibig sabihin na pinapatay yung pangalan? Kunwari, si Juan de la Cruz, kunwari namatay na siya. Magkakaroon siya ng death certificate and everything. Patay na siya. Tapos magkakaroon siya ng bagong identity. Yung kanyang agent name. Ganun ang ginagawa para maitago ho yung tao kung sino talaga yun. Hanggang kaduluduluhan, hindi po yan dapat pinapangalanan. As a matter of fact, pag nahuli pa nga yun, hindi nga yan sasalbahin eh. Kasi mapapahamak ho yung mga taong nagkokontrol. Ganyan ho yan. Ewan ko bakit, parang hindi sila nanonood ng mga Hollywood movies eh. Ganyan po, kahit sa Pilipinas, alam ko ho yan. Kasi kung maaalala ninyo, tayo pa'y naka-attend din noon ng mga ilang pagpupulong tungkol po dyan sa intelligence na yan. Na kung lumalaban dito sa NPA na yan, napaka-discreet po nila. Sobrang discreet nila. Hindi mo sila makikita as parang yung magarbong, ay, grabe, general pala ito. Ay, ano pala ito? Colonel pala ito. Hindi, nagtatago yung mga identity. Okay? At yung iba, ay, ano pala ito? Kadre pala ito. Dati palang pinuno ito ng NPA. Kasama na ngayon ng military. Ganun ho yan eh. Napaka-secretive ho yan. Ngayon, ang COA naintindihan yan. As a matter of fact, si Ombudsman Martires, alam mo niya yan. Kaya nga sabi niya, di ba, confidential yan, bibigyan mo ng resibo. Kaya may statement siyang ganun. Kasi nga po, ang talagang pikon na pagpikon dyan, yung mga kaibigan ng mga terorista sa Congress. Salamat kayo ha. Dahil matagal ng perwisyo sa kanila si BP Sara Duterte. Matagal ng perwisyo sa kanila si BP Sara Duterte. Kaya ngayon may pagkakataon sila na gamitin sila ng pinuno ng Kamara para gipitin si BP Sara Duterte. Ginagawa nila ngayon. Tingnan ninyo, nag-impeach. Di ba? Tingnan ninyo. Eto tingnan ninyo kung gaano sila ka-traidor Sinabi ni Marcos, ayoko ng impeachment. Sinabi niya yan. Tapos yung mga amuyong ni Romualdez, parang ganun din na sinasabi. Pero bakit nag-file etong mga grupo na ito, mga komunista na ito? Alam niyo kung bakit? Hindi sila sumusunod sa kaduluduluhan. Feeling ko nagkaroon ng ano dyan eh. Parang, sandali, parang hindi na nila makontrol. Kasi ngayon, dahil dyan, tingnan ninyo dahil dyan, nag-issue ng statement ang INC na against sila sa impeachment ni BP Sara Duterte at sinusuporta nila ang sinabi ni Bongbong Marcos na walang impeachment. Dahil dyan, tingnan nyo, magkakaloko-loko. Dahil dyan tuloy, may fellowship kuno sila. Sabi nga ni Dan Fernandez, fellowship. So nag-fellowship lang po sila.
sa Malacanang.